Welcome sa the Kaizen Club podcast, where we talk about real stories, real growth, and real success. Now, meron tayong makikilala at makakausap na isang estudyante na kumikita, kaya kung ikaw Gen Z ka, estudyante ka, at hindi mo alam kung paano magsimula, makinig ka tonight. So ngayon, welcome na natin siya. Hello, Miss Russell. Kamusta ka today? Yan, hi Sir Christian, I'm good po. And I know very much excited na yung mga kasama natin at nanonood sa atin ngayon. So ngayon, simulan na natin to. Yeah, sure po. Sino ba si Russell Hongaya nung bago makita ang The Kaizen Club? Hi everyone, and to be honest po, nag-start po ako dito when I was at college. I was a student po, and syempre po, hindi lang po ako galing sa well-off na family. Hindi rin po kami gabi sobrang yaman, hindi rin po kami yung mahirap, nasa gitna lang. So, pero that time po, yung mother ko po is housewife lang, syempre, and yung father ko naman, electrician po yung work niya. Pero nung nakita ko po tong The Kaizen Club, mas dun po ako nagkaroon. Nangyari po sa parents namin is hindi naman po ganun okay sa finances. Kaya gusto ko rin po magkaroon ng source of income. Grabe yung energy mo, no? Parang napapaindak kami. So, okay lang ba? Hawakan natin yung beat. Yeah, sure po, Sir Oo, Kirkland. natin kasi napapaindak Okay, ka alam sa ko, eh. updated sila Alam sa ko, ganun updated eh. yung mga tao ngayon. So, tara, hawakan muna natin yung beat. Alright. Okay. Sige. So, ngayon, thank you so much sa pagbibigay. For sure, maraming natutuwa ngayon sa nanonood Yes. sa atin. Pero syempre, as a student, kailan dumating sa point na sinabi mo sa sarili mo na gusto mo nang magkaroon ng sariling pagkakakitaan? Actually, bata pa lang ako, Sir Christian, na talagang gusto ko na kumita. Kasi nakikita ko yung parents ko, nag-aaway pagdating sa pera, gabi-gabi. So ako medyo nagigilty ako na gusto ko din talaga kumita ng pera, kahit na bata pa lang ako. Okay, nasabi mo kanina na nag-aaway yung parents mo dahil sa pera. Bakit naman? Siyempre po, struggling din po kami, lalo na sa college din po. And siyempre, lalo na din ako, panganay din po. So, siyempre, kailangan din po nila mag-provide para sa akin. So, andun po yung feeling na kailangan, hindi ko po sila biguin. Lalo na, siyempre, panganay, kailangan ikaw yung soon na makapag-provide din para sa family. Okay, ang galing 'no? Pero since nabanggit mo na panganay ka, wala bang pressure na naramdaman ikaw nung time na you're handling those kind of situation? Actually, pressured din po. Kasi siyempre sabi ko nga panganay, baka ganito rin yung nararamdaman din ng iba. 'Pag panganay ka, kailangan ikaw yung mag-aako ng responsibility ng buong family. So ako, siyempre kahit bata pa lang ako, gusto ko na talagang kumita ng pera. And wala nga Grabe, lang chance na magkaroon ng source of income kasi wala naman akong nakikitang opportunity na bagay sa akin kahit bata pa lang at walang experience. grabe ang bigat nun, na ikaw yung breadwinner, ikaw yung umaako ng responsibility. Pero without a doubt, hindi kasi lahat ng estudyante ganyan mag-isip ngayon. Ngayon, since naghahanap ka ng pagkakataon ng time na yun, paano ka naman na-introduce dito sa community natin? Actually, unexpected din po yung pagka-introduce sa akin sa ganitong klase ng community. Yung pinaka nag-introduce po sa akin nito, kaklase ko po. So, yung kaklase ko is, sabi niya, baka gusto mo ng part-time. So, siyempre ako, gusto ko rin naman kumita kahit bata pa lang. Gino ko na. So, I take the opportunity. Kahit wala akong idea, medyo doubtful ako, tsaka introvert nga ako, skeptical. Pero nag-try pa din ako kasi ayoko yung magle-let go na lang ako ng mga chances. So, ako yung tipo ng tao talagang ita-try ko siya para at least wala akong maging regrets. Okay. So sinabi mo, naging hesitant ka, may doubt ka, pero ano yung pinanghawakan mo at tinuloy mo pa rin at sinabi mo sa sarili mo na, "Sige, subukan ko na nga 'to." Yun sir, actually kahit hesitant ako, gino ko pa din siya kasi nga na-expire ako sa mga estudyante na nakita ko dun na kumikita. And sabi ko, grabe kung sila nga kaya nila eh. Naniniwala ko, ganun din, kaya ko din kahit na mahiyain ako, kahit wala akong experience. Kasi alam ko naman sa sarili ko, pag naturuan ako, magiging magaling ako. And kahit papano, alam ko kikita ako. Okay, tama. 'Pag coachable ka talaga and teachable, 100% na malayo mararating mo. So ngayon, the question is, nung nagsisimula ka, naaalala mo ba kung magkano yung first income mo? Parang ayoko siyang i-share kasi sobrang liit niya Hindi, share actually. mo lang. For sure Okay. may inspire sila. Yes, so that was
2,000 lang ata a week nung nag-start ako. Pero para sa akin bilang estudyante, malaking bagay na yun. Kasi wala naman ako experience sa labas sa pag-work din. Pero sabi ko, pwede na, kaysa naman sa wala. At least hindi na ako hingi sa parents ko. May sarili na akong income habang nag-aaral. So that time, talagang natuwa ako kasi that was my first income. Actually, kahit ako matutuwa ako kung gano'n yung Yes. first income ko, 2,000. Malaki na yan sa panahon ngayon at malaki na ang maitutulong niyan sa pamilya. Pero sige, ngayon, since nabanggit mo yan yung income mo, kailan mo nabanggit sa sarili mo or napagdesisyonan na hindi na lang ito basta-basta side income, kundi something na pwede mong i-build on and seryosohin? Actually, naramdaman ko siya nung medyo kahit papaano nabigyan ko ng oras and binigyan ko talaga ng effort yung community. Dito ko nakita na, belong pala ako dito na kahit na sabi ko mahiyain ako, pwede rin pala ako mag-excel. Kasi sa labas, kahit papaano nag-excel din naman ako when it comes sa school Pero dito, nakita ko na kaya ko din pala mag-excel. Kahit papaano, tinuloy-tuloy ko siya. Naging maganda improvements. Kahit papaano nag-start siya, 5,000 to 10,000 a week. Kaya mas enjoy ko siya, mas ginawa ko siya. Okay, ang galing. Ibig sabihin pala sa labas, sa school ba, honor ka? Actually sir, kahit papaano nag-achieve din naman tayo sa school, medyo competitive din tayo. 'Pag may mga bagay na pinapagawa sa'tin yung mga teachers natin before, ginagawan talaga natin ng paraan para mag-exceed dun sa expectation, para galingan din talaga natin at makuha natin kung ano man yung gusto natin na grades. Oo, siyempre kung sagrado nga, na wala naman tayong kikitain, ginagalingan natin, what more pa sa isang puwedeng pagkakitaan Yes. na hindi ka lang basta matututo, kikita ka pa. Pero aside naman sa income, I know hindi lang yun yung nakuha mo dito sa journey mo. Ano pa ba aside sa pera ang naitulong sa'yo ng The Kaizen Club? Actually sir, tama po yun. Hindi lang talaga when it comes sa pera yung makukuha mo dito. Ang comes sa money, but nag-grow ako as a person and mas na-build yung self-confidence ko. Kasi yung course ko is mass communication. Most of the time, behind the scene lang ako. Pero kita mo naman ngayon, excited na ako sa maraming crowd. And yung ganito na lang, di ba? So, sobrang laking bagay din. Hindi lang when it comes to money na bago sa akin. Uy, hindi halata, kasi ang galing-galing mo magsalita Thank you and so much, Sir nakukuha mo for Krishan. sure yung crowd natin and audiences natin ngayon. Pero sige, dahil dito sa journey na 'to, naniniwala ako na hindi lang basta income ang nagkakaroon tayo, hindi lang basta growth ang nagkakaroon tayo, subalit meron pa tayong mga nakukuha more than that. And ano ba yung mga bagay na feeling mo before impossible pero ngayon na-achieve mo na? Gaya ng sinabi ko, I'm from Zambales. Sabi ko, akala ko dun lang ako makakapunta sa lugar na yun. Pero by doing this community, kahit pa paano nakakapunta na ako sa iba't ibang lugar. And ako kasi yung estudyante na strict yung parents, hindi talaga ako nakakagala. Pero ngayon makikita mo ko na nagpupunta na rin ako sa iba't ibang lugar. And yun kasi yung isa sa mga fantasy ko talaga before, yung makapag-travel din. Grabe, galing. So ngayon, magkano na pala yung pinakamalaking kinita mo dito? Actually, sir, yung accumulative earnings ko, kasi syempre nag-start ako estudyante, mahiyain pa. Pero baka para sa iba maliit lang to, pero para sa akin, isang malaking milestone to kasi na-accumulate ko yung income is 100,000, sir. And sa mga nanonood, hindi siya yung 100,000 na instant. So, meron siyang mga process, may mga struggles. And para sa akin, yung 100,000 na yon, it symbolizes my courage and syempre yung bravery ko din na gawin to kasi sabi ko nga mayayain ako pero para sa akin isang malaking achievement yun. So, ano naman yung mga message mo sa mga estudyante or Gen Z right now na nanonood sa atin ngayon na takot mag-try, nagda-doubt, skeptic, at hindi alam kung paano magsimula? Ang message ko sa mga estudyante or even sa mga Gen Zs na takot, may duda, naniniwala ko na kung ako, kaya mo din. Kasi wala namang magsisimula ka na magaling agad Kailangan mo muna magsimula para gumaling ka. And kung ako nga mahihain na kaya ko, naniniwala ko nakakayanin mo din. Basta nasa tamang opportunity ka lang, nasa tamang environment ka lang, at nasa tamang guidance ka. So, baka para ka rin sa ganitong klase ng opportunity. Okay, thank you so much. Pero before tayo mag-end, syempre lahat to tinatanong ko sa lahat ng nakakasama natin. Ano ang The Kaizen Club para sa'yo? Actually, nakakagulat yung tanong mo, pero ang Lakaisan Club para sa akin is dito ko nakita yung family at saka yung work ko before na akala ko nga hindi ako makikita sa labas. Kasi minsan, hindi naman sa wala kang galing
minsan hindi ka lang nabibigyan ng tamang opportunity para mas mag-excel ka. So, dito sa The Kaizen Club, nakita ko na kahit sino ka pa, ano man yung background mo, kahit estudyante ka, pwedeng-pwede ka dito. Alright, thank you so much. Napakagandang Thank you message so much, Sir and Christian. inspiration ang binigay mo sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Grabe yung stories, totoo, legit, and of course, maraming mai-inspire din sa mga nanonood sa atin ngayon. And thank you so much, Miss Russell, for sharing your story tonight. Thank you, Sir Christian, for having me here. Isa pong privilege na makasama kayo po today. And syempre, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, na you are one step away from getting your dreams. Maybe ito na yung sign Yes. na inaantay mo. You can be part of our community, the Kaizen Club. Welcome ka dito. And sa mga nanonood sa atin ngayon, like, share, and comment kung ano naman yung gusto mong magiging topic natin sa next podcast natin. So this is Christian Corpus, the founder of the Kaizen Club. See you sa next podcast natin. Bye! Grow with the right people, yeah. The Kaizen Club, we're here to stay. Wherever we go, great things grow. The energy flow, watch it explode.